Pangulong Bongbong Marcos sinapubliko ang mga kontraktor ng controversial flood control project ng gobyerno. Kumpanya ng Diskaya top 2 at top 3 ayon kay Mayor Vico Sotto sa listahan. Yan ang pag-usapan natin patungkol sa kinabibiliban, hinahangaan at pinakamahusay na punong lungsod sa bansa ngayong araw po. Pero bago yan mga kaparokya, humihiling ako na pakasubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share na din po mga kaparokya para mas dumami pa po ang makapanood ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya at maraming salamat din po sa mga overseas Filipino worker na patuloy na tumatangkilik ng aking munting channel. Kayo po ang inspirasyon ko mga kaparokya. Muli, thank you so much at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. So yun nga mga kaparokya, tila unti-unti nang lumalabas ang katotohanan na ang kalaban di umano ni Mayor Vico Sotto nitong nagdaang halalan ay isa sa malalaking contractor sa flood control project ng gobyerno kung saan isinapubliko ito ng Pangulong Bongbong Marcos sa press briefing nito sa Malacanang kahapon. So tila top 2 at top 3 ang nasabing kumpanya ng di umano'y nakalaban ni Mayor Vico Sotto na pamilya Diskaya. So ayon sa latest post ni Mayor, Dear Pasigueños, this morning PBBM presented the top 15 DPWH contractors for flood control projects. You may have noticed that Alpha and Omega is top 2 and St. Timothy is top 3. These companies, along with others including St. Gerard, are all owned and controlled by the Diskayas. Ngayon, unti-unti nang nalalaman ng taong bayan ang buong katotohanan. As the President told them during the SONA, mahiya naman kayo. Ano nga ba ang kalakaran dito? While it is often difficult to pinpoint specific people, all of us in government know that this is true. Mga kapitan at politikong kasama rin naman nila ang unang nagkwento sa akin kung paano ang ginagawa nila. The 6 stages of corruption. 1. Procurement, bidding pa lang maaring may anomalya o collusion na. Pangalawa, sa project implementation mismo maaring substandard o gaya ng sabi ng Pangulo mismo nung SONA, yung iba ay guni-guni lang. Pangatlo, may mga SOP o porsyento na di umano'y umaabot sa mahigit kalahati ng project cost. Mayor Magalong and Senator Lacson have both talked about this recently. Pang-apat, may korupsyon na mga sa proyekto, hindi pa nagbabayad ng tamang buwis sa BIR. Panglima, kulang din ang binabayaran nilang business taxes sa LGU. Yung isang kumpanya, top contractor, pero nagdeklara sa LGU ng zero gross revenue. Grabe, di ba? Pang-anim, pang-master na ang 1 to 5. Papasok na rin sa politika. Yung 1% ng nakaw ibibigay sa tao bilang tulong para magmukha silang mabait. Buti na lang puro talo kandidato nung taga-Pasig, pati sa party list. Pasigueños, it may be difficult and even dangerous, but let's do our part in exposing and ending these system practices of corruption. For the LGU's part, first, we will send to the President all of the information and red flags that we see. Second, we will continue the cases against these people so that we can collect the millions, if not billions of pesos that they owe the LGU in business taxes. Makukolekta lang natin ang utang nilang business tax sa LGU. May pondo na ang Pasig para ipagawa ang building para sa judiciary at national government agencies nang wala na namang binabawasan mula sa ibang programa. At ayon pa sa follow-up post ni Mayor Vico Sotto sa comment section, please take note, hindi pa po ito lahat. Ngayon lang may nagpadala sa akin ng mga kontrata ng elite na sa kanila rin pala. Meron din akong nakitang tungkol sa nasirang Malabon na Votas Navigation Gate. Pag may nakita po kayo na isa sa mga sumusunod, sa kanila rin yun. St. Gerard Construction, St. Timothy Construction, Alpha and Omega General Contractor, Elite General Contractor, St. Matthew General Contractor, Great Pacific Builders, YPR General Contractor, Amethyst Horizon Builders,
Waymaker OPC. So grabe pala talaga ang dami ng kumpanya ng nakalaban ni Mayor Vico Sotto nitong nagdaang eleksyon na Pamilya Diskaya. Bagay na talagang kukwestiyonin mo mga kaparokya dahil kaduda-duda talaga kung iisipin kasi iisang field lang yung mga kumpanya nito. Kaya dapat talaga habulin ng butihing Mayor Vico Sotto or ng pamahalang lungsod ang mga taxes or yung business taxes na pagkakautang ng kumpanya sa lungsod po ng Pasig. Grabe kung nanalo pala talaga ito nitong nagdaang halalan ay mapagtatakpan ang mga atraso nito sa lungsod. If I'm not mistaken mga kaparokya ay bilyon ang pagkakautang ng sa lungsod ayon kay Mayor Vico Sotto, which is sabi nga ni Mayor Vico Sotto ay malaki ang maitutulong sa mga Pasigueño if ever mabayaran ang mga utang nito. Paano kaya nagagawa ng mga ito ang makapanloko ng kapwa mga kaparokya? Kaya pala sobra ang yaman kasi maraming kumpanya at hindi pa nagbabayad ng tamang buwis. Diyan ako believe sa butihing Mayor Vico Sotto kahit mabigat ang kalaban nito, kahit bilyonaryo ay handa niyang kalabanin or harapin para sa kapakanan ng kanyang bayan, ng kanyang lungsod at ng kanyang mamamayan. So hanggang dito na lang po tayo mga parokya. Magsiingat po tayo palagi. Thank you and God bless.